po'y muling natagpuin mo, O Diyos. Ako po'y nakahanda muli, ako po'y pagpalain mo. Ako po'y nakahanda muli, ako'y palakasin mo, Panginoon. Hallelujah po. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. And naniniwala ko mga kapatid, kanina palang ramdam na ramdam ko na mga kapatid, muling may sasabihin ng Panginoon, muling may gagawin ng Panginoon, muling tikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, sa buhay ng bawat pamilya. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. For the glory and honor belongs to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Nais ko rin po muna magpasalamat sa Panginoon. Alas kagagaling ko lang po ng biyahe. Dumating po kagabi galing Mindoro, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa kalakasan ng ating Panginoon. Praise God. At yan, kasama ko muli si Brother Ray. Si Brother Ray Gomez. Yan, tinatanong ni Brother Nino, kayo na yung pangalan. Nakalimutan ko sabihin na Brother Ray Gomez po ang kanyang pangalan. Yun naman ito kasi ay munding lang. No? Kilala po kasi sa aming munding, mga kapatid. Pero Brother Ray Gomez po talaga yun siya. Raymond Gomez Rivera. Yan. Siya po yung nasa likod ng maganda at magaling na edit sa mga videos namin sa aming page, mga kapatid. No? Sa kanyang account din po yun, mga kapatid. Praise God. At gusto ko samantalin din po yung pagkakataon. Pasalamatan po kayo sa mga nagla-like and share ng amin pong mga page, mga kapatid, at sa mga pinagpapala ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga highlight ng videos na yun, mga kapatid. Sa Diyos po ang papuri, mga kapatid. Hallelujah. At isa yun sa kasangkapan ng Panginoon, ng aming videographer, at ang aking personal na editor din, mga kapatid, si Brother Ray Gomez, mga kapatid. Handa na po ba tayo makinig ang salita ng ating pong Panginoon? At muli, may ligayang kaarawan sa ating mga kapatid. Kaya, Kuya Loloy, happy birthday kay Loy. Biyaya ng panong 61 na. Praise God. Ang Sister Janeline ay 50. Hindi. Ilang taon ka na ba? 30 ka na ba? Pwede ka na mag-asawa? Oo. Praise God. Kaya lang, ayaw pa ito natin bugin kay Palangga man daw siya. Nila Brother Rondo. Praise God. Praise God. Masaya po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At hindi ko po nangangako kung hanggang anong oras po kung tatapos. Alam ko naman, mga kapatid, sa tagal nyo na po kung kilala. Maaari na ilagay niya sa inyong isipan na, ay, si Pastor Jerry, mahaba yung mga aral. Depende po ako sa pinakadaloy talaga. Yan. Ayoko lang magsabi na hanggang ano lang tayo, ganyang oras lang. Kasi baka pag sumobra ako, magkasala pa tayo, mga kapatid. Maging sinungaling pa tayo. But anyway, mga kapatid, nawa, enjoy po natin. Amen. Hallelujah. Enjoy po natin ang gawain ng ating Panginoon. At sayang, wala po tayong projector, mga kapatid. Pero ganun pa man po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Unang Pedro. Yan, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 7, mga kapatid. 1 Peter chapter 1, verse 1 hanggang 7. 1 Peter chapter 5, verses 1 hanggang 7. Ganito pong sabi ng Biblia, sa matatanda nga sa inyo'y umaaral akong matandang kasamahan ninyo. At isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang hinahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. 3, ni hindi naman ang gaya ng kayo'y may pagka-Panginoon sa pinangangasiwaang ipinagtatagubili sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. 4, at pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian.
Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda, o kayong lahat ay mga bigis ng kapakumbabaan, na kayo'y mga lingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. 7, ito po yung ating highlight. Na inyong ilagak sa Kanya. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, ilagak mo? Hallelujah. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Hallelujah. Amen. I know, familiar na po sa atin itong talatang ito, mga kapatid. Ngunit naniniwala po ako sa biyaya ng ating Panginoon na ang talatang ito ay muling magbibigay po sa atin ng ministeryo. Muling magbibigay po sa atin, mga kapatid, ng pagkilos. Amen. Hindi ko man po alam ang inyong mga personal na spiritual na kailangan, mga kapatid. Ngunit naniniwala po ako sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa biyaya ng ating Panginoon na siyang tutugon sa ating mga pangailangan sa ating Panginoon. Pwede ba natin itaas ang ating kamay, sama-sama po tayong manalangin sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa mga salita mong nabasa ngayong tanghaling ito. Dalangin ko, Panginoon, na ito'y magbigay ng panibagong rema, panibagong mensahe, Panginoon, na kailangan ng aking mga kapatiran, Panginoon, sa mukha ng church. Magamit lamang po ang iyong lingkod sa maliit na kaparaanan, sa maliit na instrumento, nais mo sa aming pong kalagitnaan ngayong tanghali, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan na magtagumpay ang gawa ng kaaway. Bagkus, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng isang matagumpay, mapayapa, mapagpalang gawain, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu, Panginoon. Maglagay ka po sa aming kalagitnaan, Ama, ng anointing, Panginoon, upang maghari ang kagalakan, ang kapayapaan, Panginoon. At habang mangangaral po ang iyong lingkod, magkaroon ng biblical conviction ito sa puso ng bawat isa. Katagpuin ang pangailangan ng bawat isa. Kilusin ang bawat isa. Ang mga nangihina, magkaroon ng kalakasan. Ang mga nalilitot na guguluhan, magkaroon ng kapayapaan. Ang bawat nagugulog, magkaroon ng katapangan, Panginoon, na nagmumula sa iyong Espiritu Santo. Sa iyo lamang po kami lubos ng titiwala at umaasa. Kayo na po bahala, Panginoon, sa natitirang oras. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming Panginoon, ito po kaming panalangin. Ako magsabi ng Amen. Bago po tayo makaupo, mga kapatid, sabihin po natin ang pamagat ng ating mensahe. He cares for you. Sa wikang Tagalog po, para meron pong diin at meron pong tabi, mga kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, yan man ay kaliwa o kanan, siya'y nagmamalasakit sa iyo. Pwede po natin sabihin na may nagmamalasakit sa iyo. Praise God, hallelujah. Makaupo po tayong lahat, mga kapatid. He cares for you. Maraming salamat sa ating mga music team. Saktong-sakto yung ating solemn kanina. Magagamit po natin sa pangangaral sa talang Panginoon at hanggang mamaya, mga kapatid. Praise God. He cares for you. Mga kapatid, ang salitang care sa sanlibutang pananaw or sa makamundong pananaw o pagpapakahulugan, ang salitang care ay nangangahulugan at may katumbas ng salitang pagmamahal, pag-ibig, nagmamalasakit, nagbibigay ng aruga. Kaya nga, madalas nating sinasabi kapag babiyahe yung ating mahal sa buhay, siya man ay babiyahe sa mahabang biyahe, pupunta man sa isang malayong lugar, o siya man ay papasok sa trabaho, siya man ay papasok sa eskwelahan, lagi po nating sinasabi yung take care. Ingat ka.
Sapagkat simple natin sinasabi, kapag sinasabi natin ingat ka, ipinaparating natin sa ating mahal sa buhay, ipinaparating natin sa ating pong kasama sa bahay, na tayo ay nagnanais na maging maayos yung lahat sa buhay mo sa araw na ito. Sinasabi natin na take care, sinasabi natin mag-iingat ka, sapagkat gusto natin maging maayos yung kanyang buhay sa kanyang pagpunta, either sa eskwelahan, either sa trabaho, or babiyahe man ng mahabang biyahe. Amen? Lagi po natin, actually, tradisyon na natin mga Pilipino, mga kapatid, ang magsabing, ingat ka. Sabi ni John Lloyd, ingat. Amen? Sa commercial ng Biogesic, mga kapatid, ay nandoon yung setang ingat. Amen? Sa ating mga Pilipino, maging sa atin bilang Kristiyano, nakaugalian na natin kapag aalis ang mga miyembro sa bahay, o mag-iingat ka, bigyan mo ko ng update pag atarating ka doon, tumawag ka sa akin, mag-text ka sa akin. Amen? Amen. Magpaload ka ng UTP 15. Meron pa bang UTP 15? Meron pa ba? Yung 3 araw na all text and... Naalala ko kasi yan, ano pa ako, high school pa ako eh. yung load na yan, mga kapatid. Pero tingin ko meron pa yan, mga kapatid. Amen. Nagbibilin tayo ng malasakit at pagmamahal sa taong sinasabihan natin. Amen. Pero sa Biblia, mga kapatid, yung salitang care ay mula po sa salitang Griego na mirinma. Mirinma. Ulitin ko po, galing sa salitang Griego na mirinma. Yung unang Pedro 5:7, yung salitang cast your cares upon Him, nanggaling sa salitang Griego na mirinma. Ibig sabihin, ilagay mo yung distraction mo sa Kanya. Ilagak mo, tama yung King James sa salin ng Biblia na Tagalog, ilagak nyo. Amen? Ilagak mo ang iyong mga kabalisahan sa Kanya. Sapagkat hango ang salitang care sa salitang Griego na mirinma. Ibig sabihin, ibigay mo sa Kanya yung nagpapagulo sa iyo. Ibigay mo sa Kanya yung nagbibigay ng kabalisahan sa iyo. Yung nagbibigay ng takot sa iyo. Yung gumugulo sa isipan mo. Yung gumugulo sa atensyon mo. Ibigay mo sa Diyos, for He cares for you. Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Sinasabi ng Biblia sa atin, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos, na anak, ako ang bahala para mawala yung nagpapabigat sa iyo, mawala yung nagpapagulo sa iyo, yung nagpapabalisa sa iyo, ilagak mo sa akin. Wow, kay gandang isipin, mga kapatid ko, sa Panginoon, na ang ating Panginoon ay tunay na nagmamalasakit sa atin. Sino po dito, mga kapatid, ang may mga pasanin? Marahil po, pagpunta natin ng iglesia sa church na ito, mga kapatid, ilan sa atin, hindi man umiimik, pero may dinadalang pasanin, may dinadalang karamdaman, may dinadalang findings ng doktor na pwedeng ang lala na pala ng sakit ko, hanggang doon na lang pala yung buhay ko. Maaring meron sa atin pagpasok ng church, mga kapatid, dala-dala natin yung problema kahapon at problema bukas. Amen, mga kapatid. At yung problema sa susunod na linggo at susunod na buwan, maaring meron sa atin, mga kapatid, meron pong trauma, binabagabag tayo ng atin pong mga nakaraan, minumulto tayo ng ating mga nakaraan, may bigat ang mga magulang dahil may problema sa mga anak, may bigat din yung mga anak dahil may problema sa kanilang mga magulang. But God is saying, cast your cares upon me. Ibigay mo yung nagpapagulo sa iyo. Pamilya sa atin, talata ng Biblia sa Filipos 4:6-7. Na ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Sa halip, sa pamamagitan ng ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo sa Diyos. Amen. Sa iba, para sa kanila, ang prayer ay simpleng tradisyon lang yan ng Kristiyano. Parte lang yan ng relihiyon. Pero hindi. Ang panalangin, mga kapatid, na itinuturo ng Biblia, hindi lamang paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos,
kundi paraan din ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Sapagkat naniniwala po ako sa bawat ating panalangin, kung ito'y marubdob, kung ito'y seryoso, kung ito'y mayroon pong pagnanais na maranasan ang presensya ng Diyos, maranasan ang pagkilos ng Diyos, mga kapatid, ang panalangin ng mga anak ng Diyos, hindi lamang nakakarating sa Diyos. Maging yung biyaya ng Diyos dumarating sa kanyang mga anak. Marami nga sa atin kapag nananalangin tayo, mga kapatid, naiiyak po tayo. Amen. Marami po sa atin kapag nananalangin tayo, mga kapatid, may nararamdaman tayo kakaibang spirito, kakaibang presensya, kakaibang puwersa, kakaibang enerhiya. Nangihina ka, pero nung nag-pray ka, lumakas ka. Amen? Nung nag-pray ka, nawala yung kabalisahan. Nung nag-pray ka, hindi mo nawala yung pagsubok, pumanatag yung puso. Nung nag-pray ka, hindi mo nawala yung pagsubok, hindi mo nawala yung problema, at least nabago yung kaisipan mo. Naging positibo yung pananaw, kahit negatibo yung paligid. Actually, mga kapatid, ang prayer ay makapangyarihan kung tunay ang dinadalanginan. Hindi po tayo basta-basta naniniwala that prayer is powerful, sapagkat ng panahon din ni Elias, nung manalangin ang mga propeta ni Baal, sila'y nananalangin din naman. Pero hindi nagkaroon ng katugunan ng kanilang panalangin sapagkat yung kanilang panalangin, hindi sa tunay na Diyos, kundi sa Diyos-Diyosan si Baal. Mana pa, ang lingkod ng Diyos na si Elias, mga kapatid, ay nagkaroon ng isang matagumpay na panalangin sapagkat ang panalangin niya ay direkta sa tunay na Diyos, direkta sa buhay ng Diyos, direkta sa makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Powerful ang prayer. Kung powerful yung dinadalanginan, makapangyarihan ang panalangin. Kung ang dinadalanginan ng tao ay tunay na Diyos. Come on, sa mga naka-receive na kapangyarihan ng tunay ng Diyos sa kanilang panalangin, just say amen, just say praise the Lord, just say I agree. Amen. Kahit short of prayer or maiksiman, dahil nakapangyarihan ng Diyos na ating dinadalanginan, kahit maiksi, may impact. Alam mo, sanda yan. Kahit maiksi, may dating. Kahit maiksi, nagbubuhay ng kaluluwa. Kahit maiksi. Because powerful ang Diyos na ating dinadalanginan. Sabihin mo man, o tahimik mo man sabihin, nasa isipan mo man, o sabihin ng labi, dahil makapangyarihan siya, kumikilos, gumagawa. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yung imbitasyon ni Pablo na sinulat niya sa mga taga-Filipos, huwag kayo mabalisa sa anumang bagay. Ang gusto niyang iparating sa kanyang mga kababayan at hanggang sa atin, yung mensaheng gusto niyang iwan, ibigay niya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kasi mabisa ang panalangin sapagkat mabisa ang Diyos natin. Makapangyarihan yung panalangin kasi makapangyarihan yung Diyos natin. Hindi tayo nag-pray sa El Shaddai. Hindi tayo nag-pray sa Jehovah. Nag-pray tayo kay Jesus Christ. Samantan kay Jesus Christ. Nasa Kanya El Shaddai. Nasa Kanya Jehovah. Sa Kanya nananahan. Colossus 9. Nananahan kay Jesus Cristo ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kahit natin kinakailangan mag-pray sa Santo Niño, hindi natin kinakailangan mag-pray sa Diyos-Diyosan. Kay Jesus, may kasagutan. Kay Jesus, may kapangyarihan. Kay Jesus. Come on. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus. Wala siyang imahe, pero nararamdaman. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ano man ang dinadala mo,
ipanalangin mo sa Panginoon. Dalhin nyo sa panalangin. Amen. Nag-testimony kanina ang aking bayaw. Nawala yung kanyang wallet. Alam ko, nakita niyo po yun, yung post. Nawala yung wallet. Nandun ako sa Mindoro nung nalaman ko, mga kapatid. Nasa event pa ako noon, pero hindi ako makapag-focus kasi nakataya, lisensya, pati yung cash, mga kapatid. Hallelujah. Pero simple ako nananalangin, Lord, nawa makita. Lord, nawa ipuin niya po yung puso ng tao na ibalik po yung wallet. Lord, nandun yung panalangin sa ating Panginoon. Pwede natin sabihin, wala pang paramdam, Pastor. Hindi ata narinig ng Panginoon. Pwede natin sabihin, Pastor, nagpray tayo. Nagpray ako. Pero bakit walang nagbabalik? Walang paramdam. Mga kapatid sa Panginoon, pinatunayan lamang po ng insidente iyon. May mga bagay man tayo hindi nakikita ng Diyos. May mga bagay natin hindi natin alam na ginagawa ang Panginoon, mga kapatid. And I believe, kahit hindi man maibalik yung wallet, mga kapatid, hindi mawawala yung provider ng wallet, mga kapatid. Pwedeng mawala yung wallet, pero hindi mawawala yung provider ng wallet. Mawala man yung lisensya, pero may hinanda na ang Diyos sa ahensya. Now, sa bawat pinagdadaanan natin, ang Diyos meron na pong hinanda, mga kapatid. Kaya may mga bagay man sa buhay natin nawawala, ang Diyos kaya magbalik. May mga bagay man sa buhay natin nagtatapos, ang Diyos pwede nagsimula. May mga bagay man sa buhay natin lumuluma, ang Diyos kaya niya itong baguhin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. May mga times sinusubok tayo kung hanggang saan tayo desperadong manalangin, hanggang saan tayo desperadong manampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon, hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos. Tinuturuan tayo ng Panginoon, ni-develop yung puso natin. Ay anak, ipanatag mo yung loob mo kasi anumang bagay na nawala sa iyo, handa kong ibalik. Anumang nasira, handa kong ayusin. Anumang panahon ang tumatapos sa iyo, ako ang Panginoon mo. I remember my preaching last Sunday doon sa poblasyon, mga kapatid, na sa bawat pinagdadaanan ang Diyos nagpapahayag ng Kanyang pangalan. Kung kailangan mo ng provision, kung kailangan mo ng provider, siya ang Jehovah Jireh. Kung kailangan mo ng kapayapaan dahil naguguluhan ka, siya ang Jehovah Shalom. Kung kailangan mo ng tagumpay dahil nanulupaypay ka, lugi ka, siya ang Jehovah Nisi, ang nagtatagumpay. Sa bawat pinagdadaanan ni katumbas na kapangyarihan, ang pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kahapon habang inaayos ko itong aking outline para sa pangaral ng salita ng ating Panginoon. Kahapon doon sa Clark, makulimlim. Pabiyahe na po kami, papunta ng El Nido. Makulimlim yung panahon. Siyempre, habang ako ay naghahanda, medyo focus ang akin pong isipan, medyo focus ang aking puso sa kung anong sasabihin ng Panginoon habang tumitingin ako sa paligid. Nakikita ko, mga kapatid, may bahagyang maliwanag doon sa kabila. Pero dito banda sa parte namin, makulimlim. Madilim yung langit. Parang uulan. Parang may bagyo. Habang naghihintay ako ng boarding, mga kapatid, para makabiyahe po kami. Pero, grabe lang yung challenge kasi nag-ahanda ako ng mga panahong yan. Inaayos ko yung aking outline para nga ngayong linggo, mga kapatid. Grabe lang yung hamon na kung saan naghahanda ka, pero yung paligid mo parang hindi sumasabay sa paghahanda mo. Parang hinahamon ka ng paligid. Amen? Parang may kakaibang pwersa sa paligid na sinasabi, baligtad yung sinasabi sa'yo
sa nakikita ng mata mo. Parang hindi ata tugma yung hinahanda mo, yung sinasabi sa iyo, sa nakikita mo. At madalas ganun po mga kapatid. Minsan, baligtad. Yung ating nabasang salita ng Diyos, yung ipinahayag sa atin ng Diyos, taliwas at baligtad minsan sa nakikita natin sa ating paligid. Naalala ko rin po mga kapatid, pauwi kami galing Mamburao, Occidental Mindoro. Sumakay ho kami ng van ni Sir Jason. Meron po kami nakasakay doon mga kapatid na isang lalaking may kaaway sa kanyang cellphone. Kausap, hindi ko lang alam kung kamag-anak. Yung kanyang reklamo, yung kanyang, kasi tahimik po kami sa van, dalawa lang sila ng kanyang kapatid ang maingay. Mayroon silang kausap sa cellphone, mga kapatid. Ayon sa context na narinig ko, mga kapatid, mayroong danyos na dapat ibigay sa kanya dahil nasira yung gamit niya. Pero dahil hindi tumupad sa usapan, yung kanyang kamag-anak siguro, or hindi, pero hindi tumupad sa napag-usapan nilang danyos, nagmura na siya na nagmura. Nagsabi na siya ng kung ano-anong mga salita, mga kapatid. Hanggang sa isa lang natandaan ko. Balatan ko siya ng buhay, sabi niya. Ay, kung hindi niya ayusin yan, balatan ko siya ng buhay. Napagano ako, actually, meron akong headset o meron akong earphone sa aking tenga. Dito bandang kaliwa. Doon ako sa dulo, mga kapatid. Meron akong headset. Habang nakikinig ako ng music sa kaliwa, yung kanan ko narinig, mura, reklamo, balatan ko yan ng buhay. Pag hindi niya inayos yan, yari sa akin. At hindi rin aksidente na yung narinig kong salita ay yung bagong kanta ni Sir Joel Bondigo, Nandito Lang Ako. Habang tumutugtog yun, yung papawiin ng mahal, ano ganyan? Pipigilan ng bagyo. Habang tumutugtog yun, narinig ko, ang lakas, mura. Reklamo niya. Yung kanya sinasabi na, pag hindi niya inayos yan, tagang magkaabutan kami, palatang ko talaga siya ng buhay, kinalin. Mayabang, mga kapatid, mayabang ka. Maangas ka. Sarang gano'n, no? Maangas ka. Diba, siyempre, hindi natin yan ng mga kapatid. Isa lang ang ibinigay sa atin ng Panginoon na punto. Kahit naririnig mo, iba. Kahit yung nakikita mo, iba. Pero dapat meron ka pa rin narinig sa kanila. Narinig sa kanila. Merong salita ng Diyos, merong mga awitin ng Diyos na magbibigay sa iyo ng positibong pananaw sa negatibong kalagayan ng mundo. Church, minsan maraming opinyon ang tao. Amen? Lalo pa ngayon sa ating panahon, mga kapatid, ang gulo ng Senado, ang gulo ng gobyerno. Ikaw ba ay pula, dilaw, green, ano yung color green? Maraming hinaing sa ating gobyerno. At naiintindihan natin ang ating mga kababayan sapagkat talaga nga naman, nakakainit ng ulo ang nangyayari sa ating bansa. Maraming opinion ang tao, mga kapatid. Ay, wala yan, walang magagawa ang Diyos. Ay, wala yan. Wala yan, paglilingkod niyo sa Diyos. Maraming opinion, minsan ang tao, maraming sinasabi, minsan ang tao, mga kapatid. Pero dapat meron tayong naririnig na salita ng ating Panginoon. Meron tayong naririnig na awitin sa ating Panginoon. Dahil kapag sumagap yung kapila, mga kapatid, dapat mas malakas yung boses ng Panginoon. Nandito lang ako. Ako ay makapangyarihan. Hindi kita iiwan. Yes, may sakit ka, pero ako magpapagaling sa iyo. Yes, may problema ka, pero ako tutulong sa iyo. Yes, may pinagdadaan ka, pero hindi kita iiwan. Hindi kita mababayaan. Dapat mas malakas ang tinig ng ating Panginoon kaysa sa ating mga pinagdadaanan, mga kapatid. Sabi natin sa ating katabi, ipanatag mo ang iyong loob. Amen. Hindi ako nawala ng pag-asa sa Panginoon, bagamat ang nakita ko dun sa Clark
ay makulimlim na panahon, hindi ako nawala ng pag-asa. Sabi ko, Lord, naghahanda ako ng mensahe mo, Panginoon. Alam ko, bibigyan mo ito ng magandang revelation, Panginoon. Bibigyan mo ito ng magandang way upang patuloy na makonvict ang iyong mga anak, Panginoon. Purihin ang Diyos. Nakalapag po kami ng maayos at ligtas. Kagabi, mga kapatid, sa lugar po ng Liyo, nang hawakan ko yung pangako ng Panginoon. Kung iniligtas mo kami papunta, Lord, ililigtas mo rin kami pauwi. Ang lakas ng turbulence nung nasa Liyo na kami, mga kapatid. Parang babagsak na talaga yung aeroplano na hindi mo maintindihan. Parang masisira, mga kapatid. Pero salamat po sa ating Panginoon. May mga time, tatama yung sabi nila, minsan kakabahan ka pero hindi ka pababayaan. Amen? Minsan, in reality, pakakabahin ka pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Palakpak sa mga hindi pinabayaan pero minsan pinabahan. Hallelujah! May mga time na dinedevelop lang pala ng Diyos ang ating puso. Hanggang sa tayo magtitiwala. Hanggang sa tayo maglilingkod. May mga times sa buhay natin, mga kapatid, na gusto nating imanipula ang kalooban ng Diyos. Gusto nating imanipula yung outcome. Gusto nating imanipula, mga kapatid, yung resulta. Nag-pray naman ako. Nagbasa naman ako ng Biblia. Magandang bagay po yan, mga kapatid. Pero, hayaan natin ang Panginoon mismo magbigay sa atin ng paraanan kung ano yung dapat natin gawin, ano yung dapat natin unahin. Kasi may mga pagkakataon, latigit na bubuhay tayo sa henerasyon at panahong ito na kung saan ay gusto ng tao mabilisang sagot, mabilisan at agarang solusyon. Gusto agad ay instant. Gusto agad ay mabilisan, mga kapatid. Pero tayo bilang mga Kristiyano, tinuturoan po tayo ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayo ay huminto, magbulay-bulay, mga kapatid, sapagkat merong magandang inilaan ang Panginoon sa buhay natin. May kayang gawin ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan. May mga panahon man na tayo po ay padalos-dalos, may mga panahon man sa buhay natin, tayo po ay kinokontrol natin yung mga bagay na hindi natin kontrolado. At ang nagiging resulta minsan, mga kapatid, ay hindi nagiging maayos. Sino po sang-ayon? Nag-pray naman tayo minsan, madalas. Nag-ayuno naman tayo madalas, mga kapatid. Pero dahil hindi natin hihintay yung timing ng ating Panginoon, sabi ko nga, hindi po masama ang mga bagay na yan. Mga spiritual na bagay po na yan ay maganda sa paningin ng Diyos at nakakapagbigay ng benepisyo sa ating kaluluwa. Pero wag po nating gagamitin ang mga bagay na yan para i-exempt, mga kapatid, na talagang magdesisyon na lang ng basta-basta, magdesisyon na lang ng agad-agad, mga kapatid. No! Gagamitin natin ang bagay na yan para hintayin mismo kung ano ang sasabihin ng Panginoon, kung ano ang gagawin ng Diyos, kung ano yung kanyang pangungusap sa atin pong mga buhay. Sapagkat madalas, kapag minamanipula natin, mga kapatid, ay yung resulta, kapag masyado natin inaagad yung panahon at lumalakad tayo labas sa kalooban ng Diyos, may mga pagod na hindi natin ma-explain kung saan ang gagaling. May mga pagod na hindi maibsan-ibsan kahit nagpipray ka, kahit nag-worship ka, kahit nagbabasa ka ng Biblia. Hello po, mga kapatid. Sapagkat may mga bagay na gusto natin agad tugunin ng Diyos. Agad. Bigyan ng sagot ng Panginoon. Yes, maganda, desperado tayo. Pero wag nating kalilimutan, magkaiba ang timing natin sa timing ng Diyos. Magkaiba po yung sabi ni Isaias, ang kaparaanan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Ang plano ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Ang kaisipan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Saan nakakaalam? Mula sa kanyang trono kung saan siya nakaupo, mga kapatid, kita niya po yung kinabukasan sa ating mga buhay. Kaya tayo bilang Kristiyano, magtitiwala tayo sa Panginoon.
Maglilingkod tayo, gagawa po tayo. Alinsunod sa kalooban ng ating Diyos. Anong sabi sa atin ng Biblia? Mateo 6:33, unahin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay idaragdag sa atin. Gasgas na to. Pero gusto ko mong ulitin, mga kapatid, bago yung lahat ng bagay, ang imbitasyon ng Panginoon, unahin muna ninyo ang kanyang kaharian. Sa mababaw na salin, dapat pagsikapan muna ninyo, pagharian kayo ng Diyos. Hayaan niyong manguna ang Diyos. Hayaan niyo. Kasi mas may better na sasabihin ng mas may better na sasabihin ng Panginoon. Mas may better na gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Tandaan natin palagi, mga kapatid, na naparito ang ating Panginoon upang tayo po iligtas sa kasalanan. Amen. At naparito rin po ang Panginoon, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, unahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Kung tawagin ito, mga kapatid, sa pag-aaral, countercultural. Dati nasanay tayo, mga kapatid, na po ba kayo? Dati nasanay po tayo, mga kapatid, kapag may problema po tayo, saan-saan tayo lumalapit, sino-sino inaabala natin, mga kapatid. Masyado tayo na aligaga, mga kapatid. At wala tayong panahon lumapit sa ating Panginoon. Tama, mga kapatid? Amen? Tama po. Pero nakaroon ng countercultural, dumating ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Yung equation ng mundo, para pagpalain ka, ito yung gawin mo. Magtrabaho ka na magtrabaho, magpagod ka sa trabaho. Tinawag tayo ng mundo na huwag magkaroon ng panahon sa Diyos. Pero ngayon, na pumasok ang kaharian ng Panginoon at tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, iba na po siyempre. Iba na yung tinuturo ng Biblia. Sa Biblia, ang totoong sukatan ng tagumpay nasa paglilingkod at nasa pagsunod sa Panginoon. Hindi ito sukatan ng marami kang pera sa bangko, hindi ito sukatan ng marami kang ari-arian, marami kang kotse. Ang sukatan ng totoong pinagpala at tagumpay na buhay ay nagagamit mo ang buhay mo para paglingkuran mo ang Diyos. At naluluwalhati ang Panginoon sa ginagawa mo. Is either mayaman ka o mahirap ka, kung naglilingkod ka sa Panginoon, you are successful. Kung meron kang pinansyal, maliit man po yan o malaki, pero ginagamit mo sa kaharian ng Panginoon, you are successful. Ikaw ay tagumpay. Sa paningin ng Diyos, mga kapatid, magkaiba yung pamantay ng tao sa Diyos. Kaya huwag natin susukatin, mga kapatid. Amen. Huwag natin susukatin po yung success ng tao sa success ng Diyos, mga kapatid. Amen? First thing na na-mention, yung success, Joshua chapter 1, verse 8. Pero bago yung good success, ang bilin kay Joshua, huwag makalimutan at huwag kaligtaan, basahin at paghulay-hulayan ang salita ng Diyos. Tama ang sagot ng Panginoon sa Matthew chapter 6, 33. Before na matanggap natin yung all things, yung lahat ng bagay, bago natin matanggap, unahin muna natin yung kanyang kaharian. Pwede bang i-congratulate mo yung katayo mo, sabi mo sa kanya, salamat, nandito ka ngayon. Salamat, dumadalo ka sa fellowship. Salamat, dumadalo ka sa mga gatherings. Salamat, dumadalo ka sa ating mga pagtitipon sa ating Panginoon. Maganda, inuuna natin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Kahit may mga panahon, dapat tayo magtrabaho. Maganda ang kita kapag araw ng linggo. Pero maganda, inuuna natin ang gawain ng Panginoon. Maganda, huwag natin kayahin ang iba na walang panahon sa Panginoon. Huwag natin kayahin ang iba. Isinasasabi ang gawain ng Diyos para lalong kumita. Isang bagay gusto kong i-review sa church na ito, mga kapatid. Kapag araw ng linggo, unahin mo ang Diyos. Unahin natin ang Panginoon. Ang trabaho mawawala, ang promotion lilipas, ang buhay magtatapos. Pero pag ang Diyos sa walang magagawa ang trabaho, walang magagawa ang amo, walang magagawa ang dami sa pagkakas. Pero pag may Diyos ka, kaya kang i-promote, kaya kang bigyan trabaho ng Diyos. Come on, Bukala Church, it's time for a break. Magsimba tayo kung kinakailangan magsimba. Mga magulang, isa ka pangalan. Ang araw ng linggo ay gawain ng Diyos. Ikalam mo yan.
Hindi na po tayo mga bata sa pananampalataya sa Panginoon. Marami sa atin matatagal na sa pananampalataya, mga kapatid. Katotohanan ang ating gustong sabihin, mga kapatid. Paggawain sa sanlibutan, nagagawa natin ang paraan. Pero paggawain ng Diyos tayo ni ating kakasan. Timbangin natin mabuti, mahalaga pa sa atin ang Diyos. Nagmamalasakit sa iyo ang Panginoon. Pinapahalagaan ka ng Panginoon. Minamahal ka ng Diyos. Minamahal mo ba ang Diyos? Oh, hallelujah, Shaddaya. Come on. This is an open review. Hindi ko naghahanap ng palakpak ng tao. Nandito ako para mangaral ng salita ng ating Panginoon. Ang pagtiis hanggang sa wakas ay isang maliligtas. But I thank God may pangaral sa atin. But I thank God may rebuke sa atin. May correction sa atin. Nakapag-aral ng linggo. Unahin ko ang Diyos. Amen. Amen, mga kapatid. Amen, mga young people. Amen, mga nanay. Amen, mga tatay. Walang ma-open. Kung inuuna mo ang gawain ng Panginoon, magandang bagay yan. Pero kung hindi mo inuuna na open ka, hindi ito para saktan ka, hindi ito para ilubog ka, ito'y para paalalahanan ka na dapat kumahal mo ang Diyos. Inuuna mo ang gawain ng Diyos. If you love me, John 14:15. keep my commandments. And most of the time, nagtataka tayo, ang pagod na pagod ako sa buhay. Hindi ko alam kung kaya ko pa magpatuloy. Nagsisimba naman ako, naglilingkod naman ako sa Panginoon. Pero bakit ganun? Para ako paupos ng paupos. Parang wala ng sigla. Kasi baka may mga pagkataon na hindi mo na nabibigyan ng prioridad ang Diyos. Baka puro trabaho lang natin, mga kapatid. Wala pong masasaktan. Meron tayong mga kapatid na sasalubong natin minsan, araw ng linggo, papasok sa trabaho. Come on. Hallelujah. Totoo to. Dito fake news. Totoo yan. Nangyayari yan. Tapos pag nagka-disgrasya, tatawagin, pastor. Sinabi ni pastor, paalala ng Diyos yan. Inignore yung red flag. Inignore yung warning. Hallelujah. Palayain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. 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 God is good. Hello that time. Pero kinagulo yung mga kapatid natin kahit walang pera, kahit ulo yung offering, nagsisimba, nagpapatuloy, nagpapagamit sa ating Panginoon. Wala yung bigas minsan, kulang yan sa financial minsan, pero hindi sa pinagpabayaan ng Panginoon. May pinagdadaanan sa problema, pero payapa yung puso niya. May pinagdadaanan sa problema, pero palata ang buhay niya. Gusto kong pagpalain ka ng Panginoon, mga kapatid. Unahin mo ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16, ano mapapakinabang ng tao? Makamtan niya man lahat. Mapahamak naman ang kanyang kaisa sa kaluluwa. Amen, mga kapatid. Yan po yung ayaw ko na makalimutan niyo. Magandang maalala natin, mga kapatid, linggo pa lang ngayon. Sabi ng batang pastor doon, nakarang linggo, pagsimba ako, simba tayo. Sabi ng batang payat doon na pastor, pag-aral ng linggo, pahalagahan mo, pahalagahan natin. Amen. Amen. Dahil ang Diyos ang bahala. Ang sabi kaya ng ating song leader sa kinantang awitin, kung ang mga halaman ay kanyang inahalagaan, lalo kanyang iniingatan. Higit sa lahat na mahalaga
ang buhay natin. Yung halaman, tumutubo lang yan. Hindi nga natin inaalagaan minsan. Yung buto ng mangga, itakapon mo lang sa gilid, tutubo. Magiging punong kahoy pagdating ng panahon. Hindi mo alagaan, hindi mo diligan, hindi mo i-cultivate, hindi mo i-fertilize. Tumutubo, nagbubunga sa kapanahunan. Gaano ka pa kaya? Gaano pa kaya tayo na nalilipot sa Diyos? Gaano pa kaya tayo na mga anak ng Diyos? Amen? Amen? Higit sa lahat ang pag-ibig sa iyo ng ating Panginoon. Ang ganda ng analogy ni Paul sa Romans chapter 8, verse 31 to 32. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Simple lang yung analogy ni Paul. Kung si Jesus Christ ang katawang tao para sa atin, yung pangailangan mo, basic lang yan. Simple lang yan sa Panginoon. Yung magkatawang tao siya na napakahirap gawin, nangyari, yung pa kayang ipagkaloob yung mga kailangan mo, ganun na lang yan sa kapangyarihan ng Diyos. Kung kasi yung kasalanan, yung tali ng kasalanan, yung hagupit ng kasalanan na maghahantong sa atin sa impyerno kung hindi tayo sumampatay kay Jesus, nagawa ng solusyon ni Yesu Cristo. Yun pa kayang bill mo, yun pa kayang finances mo, yun pa kayang problema mo sa tuition, yun pa kayang problema mo sa allowance, yun pa kayang problema mo sa boarding house, and all these things shall be added if you seek the first his kingdom and his righteousness. Kung ulahin mo kanyang aral, hindi kaya kapukulahin. Hindi niya mababayan. That's why, sabi ni Paul, isa pa sa mga sulat niya, Philippians chapter 4, verse 13, and based sa context, natutunan ko ang maging salat, hallelujah, at maging sagana. Natutunan ko ang makontento at sa wala, at lahat ng bagay ay magagawa ko sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya sabi ni Paul, sa iba pa niyang talata, nililimot ko yung mga bagay na nasa likuran at tinatahak ko yung mga bagay na nasa harap. One thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward what lies ahead. Sabi niya, meron akong isang pinagpapokusan. Meron akong isang bagay na tinutuunan ng atensyon. Hindi yung likod, hindi yung nakalipas, hindi yung nakaraan, kundi yung kasalukuyan. Kasi kahit anumang gumulo sa buhay ko, and even sa atin, kahit anuman ang gumulo sa atin, ano man gumulo sa ating isipan, ano man gumulo sa ating paligid, yan man ay bahagi na nakaraan, yan man ay bahagi na nasa likuran, o mga nakalipas, mga kapatid. Ano mang mga bagay na yan, kapag ikaw ay meron pong full attention sa Panginoon, kapag ikaw ay meron buong paglilingkod, buong pagtitiwala sa hinaharap sa ating Panginoong Jesus, ano mang mga bagay na yan ay hindi magtatagumpay. Tapos magyayari pa rin sa buhay mo na ikaw ay mapapaalalahanan, mahal ako ng Diyos, anak ako ng Diyos, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako mababayaan, hindi niya ako ipapahiya. Kaya nang kinakawit nating kanta, lalo yung part at phrase na, nung siya'y iyong tinanggap at pinili, hindi ka na mangangamba. Amen? Tayo ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin natin at pinili, hindi tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Tinanggap mo na ba si Kristo bilang tagapagligtas sa aming buhay? Tinanggap na po ba natin si Kristo bilang tagapagligtas sa ating buhay? Napansin niyo po ba, hindi lang po tinanggap, pinili. Kung tinanggap mo siya, piliin mo.
Walang pinagkaibayan sa kung nag-desisyon ka maglingkod, maging determinado ka. Yung desisyon kasi, yan yung ginawa natin nung una. Ako'y nagdesisyon na maglingkod sa Panginoon. Yung determinasyon naman, yan yung ginagawa natin sa kalagitnaan ng biyahe. Kapag ka may delay ba, kapag ka may mga distraction ba, determined ka pa rin magpatuloy. Determinado ka pa rin magpatuloy. Kahit hindi kasamahan kayo ng kamag-anak mo, kahit hindi ka kasamahan ng magulang o ng anak mo, determinado ka ba magpatuloy? Yan yung kaibahan ng desisyon sa determinasyon. Church, magandang may desisyon tayo, pero mas maganda rin, may determinasyon tayo. I have decided to follow Jesus, and I am determined to follow Jesus. Na kahit anuman ang nasa likod, maging yung nasa harap, maging nasa kaliwa, nasa kanan, determinado ako, tutuloy ako sa Panginoon. Maglilingkod ako sa Panginoon. Joshua 24:15, as for me and my household, we will serve the Lord. Saganang akin at aking pamilya, kasama ako, maglilingkod kami sa Diyos. Maglilingkod ako sa Diyos. Sunod ako sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Lahat ng yan, kaya idagdag sa iyo ng Panginoon. Hindi lang bigas, hindi lang allowance ng mga anak, hindi lang promotion sa trabaho, hindi lang result sa exam, hindi lang maintenance sa gamot, may kayang idagdag sa iyo ang Panginoon. For He cares for you. Now, nabanggit natin kanina, yung mirinma. Ilagak sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan. Ibigay sa Diyos lahat ng nambibigay sa atin ng kabalisahan, ng takot, ng alinlangan, bibi ng kahinaan. At magandang bagay, mga kapatid, na kung may pagkatiwala natin ito sa ating Panginoon, tiyak po magmamalasakit sa atin ang Diyos. So, kung mapapansin nyo, meron tayong gagawin. 1 Peter 5:7, hindi siya sabing maging kampante ka. Na wala ka nang gagawin. Tapos ang sabi, ilagak mo sa Diyos. May gagawin po tayo. Yes, mananalangin tayo sa Panginoon. Lalapit tayo sa Diyos. Tatawag tayo sa Panginoon. Mirinma, ilalagak natin sa Kanya yung ating kabalisahan. Lord, ayaw ko to. Gusto ko ibigay sa iyo to. Ayaw ko dito. Gusto ko ibigay sa iyo to, Panginoon. Nakakatakot ito. Lord, gusto kong ibigay sa iyo to. Mayroon tayong gagawin. Vice versa. Ang Diyos nagmamalasakit. Ang Diyos ay mapapagaan ang ating pasanin. Pero bago niya pagaanin yung pasanin, ibigay muna natin. Amen, mga kapatid. Pwede ka po, bago pagkaanin yung pasanin, ang hinihingi niya, mirinma, ilagak mo sa akin. So, ibibigay mo sa Kanya ngayon. Bigat ka sa pasan. Amen. Bigat ka sa pasan. Ang gusto niya mangyari, para gumaan yung pasan, makatayo ka ng maayos, makaupo ka ng maayos, at magaan, ibigay mo sa akin yung pasan. So, may gagawin pa rin po tayo, mga kapatid. May pananampalataya tayo sa Panginoon, may pagtitiwala po tayo sa Kanya, pero meron din po tayong paggawa, meron tayong pagkilos, mga kapatid. Amen? Dito rin papasok, huwag mong pabayaan ang gawain ng Diyos. Huwag mong pabayaan ang fellowship sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay, bigat ka, may fellowship tayo, may gathering tayo, may prayer and fasting tayo, may overnight tayo. Bigat ka, bigat na bigat yung buhay. Balisa ka, takot ka, may alinlangan ka. Punta ka pa rin sa gawain. Sa pamamagitan ng pagpunta mo sa gawain, sinasabi mo sa Kanya, Lord, hindi ko kaya to. Gusto ko ibigay sa iyo. Lord, nakakatakot dito. Ibigay ko sa iyo, Panginoon. Lord, hindi ko kaya to. Ibigay ko sa iyo, Panginoon. Sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Amen na, kapatid. Kaya, kung sinasabi natin, madalas, walang nakakaunawa sa akin, walang nakakaintindi sa akin, mali po yan. Maling pananaw po yan.
naiintindihan ka ng Diyos. Naalala niyo ba mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus ay minsan nagkatawang tao. Alam niya ang pakiramdam ng isang tao, mga kapatid. Alam niya ang pakiramdam ng isang tao. Alam niya ang pakiramdam ng mapagod. Alam niya ang pakiramdam ng walang kakampi. Alam niya ang pakiramdam ng wala ang pag-asa. Even pwedeng kamag-anak mo, pamilya mo, itatakwil ka. Alam niya ang pakiramdam. Kaya yung sinabi niyang nagmamalasakit sa atin, may bigat yun. Hindi niya lang sinabi yun bilang Diyos, kundi sinasabi ito sa atin kasi gusto niya iparamdam, minsan din ako naging tao. Yung sandalyas mo, sinuot ko yan minsan. Yung sapatos mo, sinuot ko yan minsan. Minsan ako naging tao. Ang gagawin lang natin, ilalap natin sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos, mga kapatid. Mula sa ating pagpapakumbaba, mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, Mateo 5:3, papalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalawin sila ng Diyos. Amen, mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? Mapalad ang nagdadalamhati, sapagkat sila'y aalawin ng Diyos. Sapagkat sila'y aalawin ng Diyos, mapalad ang nagdadalamhati. Mapalad ang nagdadalamhati, sapagkat aalawin sila ng Diyos. Sapagkat aalawin sila ng Diyos, mapalad ang mga nagdadalamhati. Napansin niyo po ba? May deklarasyon ang Diyos sa bawat pinagdadaanan natin. Actually, kung babasahin niyo mula 5:1 hanggang 8, ang tawag ng Biblia dyan, mga kapatid, yan yung Beatitude. Nasa Sermon of the Mount sila, nasa bundok sila, mga kapatid, ng kung tawagin ay Olivo. Nangangaral sa kanilang Panginoon, sinasabi sa kanila, mapalad ang may mali sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Kabilang sila sa kanilang Panginoon. Mapalad, 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 mapalad. Amen. Pero bago yung sapagkat, anong ibig sabihin ng sapagkat? Malalim ng Tagalog ng sapagkat, sabihin, ito yung resulta, ito yung dahilan. Ito yung pwedeng mangyari. So, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aalawin sila ng Diyos. So, ang buhay natin hindi nababalot ng misteryo. Ang buhay natin hindi nababalot ng negatibo. Ang buhay natin hindi nababalot ng kamalasan. Mapalad ka kung nagdadalamhati ka sapagkat aalawin ka ng Diyos. May katumbas na kapangyarihan talaga ang pangalan ng Panginoon. May katumbas na biyaya ang Panginoon sa bawat ating pinagdadaanan. Kailan, maybe tanong natin, kailan naging mapalad yung nagdadalamhati? Kapag may Diyos. Kailan naging mapalad yung Aba sapagkat sila'y ituturing na anak ng Diyos? Kailan naging mapalad yung Aba? Kapag may Diyos. Hindi mo pwede sabihin mapalad ang Aba sapagkat sila'y ituturing na anak ng Diyos, kahabagan sila ng Diyos. Kung walang Diyos na pinaglilingkuran, nagiging mapalad yung nagdadalamhati, nagiging mapalad yung mga pusong basag, nagiging mapalad yung mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos dahil sa Diyos. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Nagiging mapalad ang lahat dahil sa ating Panginoon. At yan ang pangako ng Diyos na siya'y nagmamalasakit sa atin. Naiintindihan niya tayo. Nauunawaan niya tayo, mga kapatid. Amen?
Kaya pansinin po ninyo, kapag kayo po ay babad sa presensya ng Diyos at na-encounter nyo ang presensya ng ating Panginoon, hallelujah, ano po ang ating sinasabi sa kaaway? I don't care. Amen? Wala akong pakialam, Satanas. Wala akong pakialam, o demonyo. Anak ako ng Diyos. Naglilingkod ako sa Diyos. May pananampalataya ako sa Diyos. So ano man yung gawin niya? Ang sabi natin, hindi tayo care. Ang sinasabi natin, I don't care. Wala akong pakialam sa iyo, kabalisahan. Wala akong pakialam sa iyo, o problema. Anak ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. I don't care. Mag-isa lang ako. Kasama ko ang Diyos. I don't care. Ano ba inaasaran mo? Ang Diyos ay kakampi ko. Sino kalaban mo? Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. I don't care. Amen. God will take care of me. Kapag ikaw ay meron pong buhay na pag-asa mula sa ating Panginoon, hindi ako dapat mabalisa. Hallelujah. Anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako iiwan. Alalahanin mo, kapatid, na mayroong Diyos na nagmamahal sa akin sa iyo. Alalahanin mo, kapatid, mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Tayo ay nasa takbuhin na kung saan tayo lahat ay tumatakbo. Sa ating pagtakbo, normal at natural ang mapagod. Pero mga kapatid sa Panginoon, kung tayo ay nasa marathon, hindi pa pwede ang huminto. Pwede kung humina yung stamina, kung kinakailangan ng i-condition muli yung katawan, hindi mo kinakailangan huminto sa pagtakbo. Pwedeng naglalakad ka pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung movement ng katawan. Kasi kapag huminto ka, mas lalo kang makapagod. Pwedeng through walking or through jogging, through walking, at least tuloy-tuloy yung movement ng katawan, at least tuloy-tuloy na naglalabas ng pawis yung katawan. So kung sa buhay pananampalataya sa Panginoon, tayo ay nasa takbuhin, na usually napapagod tayo, pinanghihinaan tayo ng loob, pero hindi po tayo pwedeng huminto, hindi po tayo pwedeng mag-back out, hindi po tayo pwedeng sumuko. Lakad lang. Jogging lang. Hanggang magkaroon ulit ng kondisyon yung katawan. Hanggang magkaroon muli ng sapat na lakas muli yung katawan, makapag-recover muli at makatakbo ka muli. Reality speaking, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi rin pa pwedeng huminto. Nais ko pong patunayan sa inyo ngayong araw na ito na ang Diyos ay kasama ninyo sa takbuhin. Naalala niyo ba sabi ni Pablo sa Hebreo 12, talatang 1? Masdan ninyo si Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng inyong pananampalataya. Ang nagpasimula ng ating pananampalataya, ang Diyos. Siya rin ang magtatapos. Siya ang bahala sa atin, mga kapatid. So kung tayo nang sa takbuhin, sa atin ni Paul, masdan natin si Jesus. At nais kong bigyan ng patunay na kasama natin ang Diyos sa ating mga pagtakbo sa pamamagitan nito. Ilang beses ka na bang nagsabi, gusto mo nang sumuko? Ilang beses ka na bang nagsabi, ayaw mo nang magsimba? Ilang beses ka na ba nagsabi, pagod ka na? Ilang beses ka na bang nag-attempt na hindi ka na magpatuloy sa gawain ng Diyos? Ilang beses ka na bang nag-alinlangan? Ilang beses ka na bang nagduda? Ilang beses ka na bang nawalan ng gana?
I believe maraming beses na. Maraming beses na sumuko ka o gusto mo nang sumuko. Maraming beses na gusto mo nang itigil ang paglilingkod. Ilang beses ka na nag-attempt na hindi ka na magsimba, hindi ka na magpatuloy. Ilang beses ka na nagdududa. Pero napansin mo ba? And congratulations sa iyo, nagpapatuloy ka pa rin hanggang ngayon. So kung imamatch natin yung ilang beses mo nang gustong sumuko, pagod, pagdududa, pag-aalinlangan, hindi pagpapatuloy, kung ihahambing natin sa buhay natin, marami na. Ilang beses na yan, sumagi sa isip natin, ayaw ko na. Balik na lang ako sa dating paglilingkod. But see, nagpapatuloy ka at nakakapagpatuloy ka. Ilang beses ka na bang umiyak? Maraming beses na. Pero congratulations, nagpapatuloy ka pa rin. Hindi dahil sa simbahan, hindi dahil perfectong kapatiran. Ang aming pamilya, hindi rin perfecto. Pero nakakapagpatuloy ka sapagkat buhay ang presensya ng Diyos. So sa pagtakbo mo, napapagod ka. Parang ayaw ko na. Parang gusto ko nang sumuko. Parang ayaw ko na magpatuloy. Makakaabot ba ako sa finish line? Nandun yung pagdududa. Nandun yung pag-aalinlangan. Matatapos ko kayo takbuhin ito. Pero dahil kasama mo ang Diyos sa pagtakbo, yung mga pag-iisip mo na gusto nang sumuko, tumigil, ayaw mo nang magpatuloy, hanggang kaisipan ng lahat, bumabalik at bumabalik ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Dahil po yan sa pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Dahil po yan sa presensya ng Diyos na nasa iglesia ito. Dahil yan sa presensya ng Diyos na nag-ahari sa puso mo. So nagmamalasakit sa sayo. Kahit doon sa pagtakbo mo, minsan yung takbo mo, hindi na papunta ng finish line kung saan ka tumatakbo. Ang Diyos willing kang ibalik, anak, dito tayo. Amen? Sabi ko kasi talaga, may work talaga din. Malikot pa naman ako. Amen? Hello, diyan pa kayo makawid. Last 30 minutes. Maaari sa pagtakbo natin, mga kapatid, hindi natin na, ay, doon pala yung finish line, dito mo na ako nakatakbo. Maaari sa pagtakbo natin sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, iba-iba yung ating direksyon. Iisa tayong tumatakbo, pero iba tayong tinatakbuhan. Aray ko. Amen. But God is willing to save us. I-redirect tayo, anak, dito. Ay, dito pa, sige Lord, thank you po. Using that protection, using that redirection, nire-redirect tayo ng Panginoon. Pinoprotect tayo ng Panginoon para tayo ay muling makatakbo. Sa mga tumatakbo sa atin, maaaring kailangan ng tubig. Oh, grabe pagod, grabe po, how? Ang Diyos nagbibigay mga kapatid ng sapat na tubig para ma-replenish yung katawan. Sa pagtakbo natin, mga kapatid, kailangan ng timpo sapagkat yung pawis ay todo-todo, mga kapatid. Pero ang Diyos umaalalay sa atin, anak, ito yung nagmamalasakit siya sa atin. Pero masasabi lang ba natin, thank you Jesus, masasabi lang ba natin nagmamalasakit ang Panginoon kapag maganda yung ginawa? Galing sa magandang bagay. Pero paano kung galing sa pangit na sitwasyon, tumugon ang Diyos, inabot tayo ng Diyos? Kasi sabi ng Biblia, for we know that all things work together for good. Sabi niya, lahat ng bagay gumagawa ang Diyos. So kung lahat ng bagay, kasama dyan pangit na pangyayari. Amen. Kung lahat ng bagay, kasama dyan yung mga masasamang pangyayari sa buhay. Amen. Kasama dyan yung mga pagsubok. Amen. Kasama dyan yung mga problema. Amen. So kung lahat ng bagay gumagawa ang Panginoon, now, pasasalamatan ba natin ang Diyos? At sasabihin na ba natin, Lord, nagmamalasakit ka sa akin kapag may binigay ng bigas, kapag may binigay yung mga kapatid na ayuda, kapag tumulong sa atin yung kapatiran? Paano naman sa hanay namin bilang pastor, sa hanay ng aking tatay, kung paano kung
dumaan ka sa pagsubok, dumaan ka sa problema, dumaan ka sa sakit, dinalaw ka ng kapatiran, dinalaw ka ng iyong pastor, sinabi niya sa'yo, kapatid, alam mo yung sakit mo na yan, tawag ng Diyos yan. Kapatid, alam mo yung sakit mo na yan, paalala ng Diyos yan. Sasabihin pa rin ba natin, ang Diyos nagmamalasakit? Kung nire-review tayo, kung kinokorek tayo, masasabi po kayo natin nagmamalasakit ang Diyos? Hindi ko ito tinatanong para sabihin niyo po sa akin yes or no. Tinatanong ko po ito mga kapit para magkaroon po tayo ng pagsisiyasat. Na oo nga, masasabi ko lang bang nagmamalasakit ang Panginoon kapag nandyan si Pastor, kapag pinag-pray ako? Dahil kailangan ko ng tulong at prayer. Paano kaya kapag sinaway niya ako sa mali kong ginagawa? Hallelujah. Paano kaya kapag sinaway niya ako kasi hindi ako nagsisimba, hindi ako naglilingkod sa Diyos, at nagkasakit ako, nagka-problema ako, at ang sabi ni Pastor sa akin, ang interpretasyon, at ang sabi ng Panginoon sa kanya, dahil pinapaalalahan ako ng Diyos, kaya pa rin bakit sabihin, nagmamalasakit ng Diyos. Hallelujah. Let that sink in for a while. Kasi most of the time, o madalas mga kapatid, kapag may problema tayo, tapos pinangaralan tayo, kapag may pinagdadaan tayo, tapos sinabihan, ni-review tayo na, ba't hindi ka kasi nagsisimba? Ba't hindi ka kasi dumadalo sa gawain ng Panginoon? Kasi alam ko naman, ang kailangan natin minsan ay simpatya, aruga, pag-unawa, panalangin. And yes, kaya namin ibigay yan. Pero hindi namin winawala minsan, mga kapatid, i-review ka. I-correct ka. Baka nagkasakit ka kasi baka may napabayaan ka sa Diyos. At baka nagka-problema ka kasi baka hindi ka na nagtatapat sa Diyos. Doon kaya natin sabihin, nagmamalasakit ang Diyos. Maging ang lingkod ng Diyos. I know everyone can say that nagmamalasakit ang pastor, nagmamalasakit ang lingkod ng Diyos. Pero alam ko, hindi lahat makaka-appreciate. Lalo kapag nasa po yung pride, yung ego na kailangan ko encouragement, tapos ni-review ako. Pero isipin mo mabuti. Oo, kailangan mo ng encouragement, pero minsan kailangan mo ng review. Kailangan mo ng correction. At sino ang magko-correct sa iyo? Sino magre-review sa iyo? Lingkod ng Diyos na binigay sa iyo. At sa pamamagitan ng bagay na yon, nagmamalasakit din ng Diyos. Bakit? Ayaw ng Diyos mapahama ka. Ayaw ng Diyos mag-ibansog ka sa pananampalataya. Gusto ng Diyos gamitin ka. Gusto ng Diyos i-level up yung pananampalataya mo. At gusto ng Diyos pagpalain ka. That's why, salamat. Kahit hindi natin papasalamat. Salamat sa lingkod ng Diyos sa lugar na to. Salamat sa pangalan sa ating Panginoon. Gusto kong pasalamatan ang Panginoon sa mga nagtutulong na sa ng Panginoon. Kinokorek tayo. Iniisip yung ating kaluluwa. Tinatanggal yung pride. Tinatanggal yung kayabangan sa puso natin, sa buhay natin. Pero minsan, isipin niyo mabuti bago kayo maghanap sa lingkod ng Diyos. Anuhin yung sarili niyo kung may pinili ba kayo malasakit at pagmamahal sa lingkod ng Diyos. Bago niyo sabihin, hindi nagmamalasakit ang pastor namin, tanongin mo muna sa sarili mo, isek mo rin minsan, nagmamalasakit ka ba? Pag may problema ba siya, nandyan ka? Pag may problema ba, nangangamusta ka? Hindi ko sinasagot dahil anak ako ng pastor. Naibilid maganda itong i-correct sa atin. Amen? Hindi lang yung interest ko, hindi lang yung pakinabang ko, hindi lang puro ako. Dapat isipin mo rin yung nagmi-minister sa'yo, okay pa ba sila? Nagmamalasakit sila sa'yo. Pero may mga time, kailangan din nila ng malasakit mo. A simple prayer can minister. Simpleng pangamusta can minister, mga kapatid. Amen? Bukana Church, mahal tayo ng Diyos.
Sobrang mahal tayo ng Diyos. Gusto tayong ituruan ng Panginoon. Nagmamalasakit ang Panginoon. Amen. Tayo lahat, mga kapatid.